Gumugulong na ang 60 araw ng Task Force EJK o Extrajudicial Killings sa Department of Justice para sa case build-up sa mga pagpatay noong gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kasama po sa mga iniimbestigahan si mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kanyang mga inamin sa pagdinig ng House Quad Committee. Balitang hatid ni Salima Refran. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. Katuwang ng Task Force EJK ang NBI at PNP sa pagkalap at pagsuri ng ebidensya, habang nakikipag-ugnayan na rin ang Task Force sa Quadcom ng Kamara, mga komite ng Senado at sa Commission on Human Rights para sa resulta ng kani-kanilang mga pagdinig at investigasyon. Para malaman natin kung ano man ang pwedeng masundan, kung ano man yung pwedeng isampa at kung ano yung pagka may mga kasong pwede nang or ripe na ba yan ay pwede nang isampa sa preliminary investigation before the prosecution service ng Department of Justice. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, tinitingnan na ang posibleng pagpapaharap kay Duterte sa paglabag sa RA 9851 o International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Ayon sa Commission on Human Rights, sa 3 krimen na nakasaad sa RA 9851, ang other crimes against humanity ang maaari raw gamitin sa mga nasa likod ng gyera kontra droga. Pero naniniwala ang CHR na hindi ito sapat para mapanagot ang mga ito. Sabi ng Center for International Law o CENTERLAW, isang human rights and public interest advocate group, kung sakali, ngayon lang daw may magdedemanda sa ilalim ng RA 9851. Pero ang pagkakaroon ng paglilitis sa lokal na korte laban kay Duterte kaugnay sa crimes against humanity, may implikasyon sa ginagawang investigasyon naman ng International Criminal Court kay Duterte sa kaparehong reklamo. For the period na member tayo ng ICC, magkakaroon ng overlap, magkakaroon ng duplication. And ang mangyayari yan, if there's really going to be a genuine prosecution domestically, there's a possibility na isuspend ng ICC yung kanyang ongoing investigation. Para di raw yan mangyari, pwedeng iiwas ang gobyerno mga petsa ng sakop ng kanilang investigasyon. Pwede rin daw sakupin ng investigasyon ang mga opisyal ng pulisyan na nagpatupad ng anti-drug war. So the ball is in the court of the Marcos administration, no? You are being mocked by the former president. Sinabi niya mismo, ang tagal-tagal nga nitong DOJ hanggang ngayon wala pa akong kaso. Parang talagang dinider niya yung DOJ, no? So I think the DOJ should take on the dare and investigate and file the proper cases. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.